Mga napapanahong usapin, masusing tatalakayin at pag-uusapan, mga matalinong pagmalangkas na mga mahahalagang issue, ating pagsaluhan, talakayin natin. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating palatuntunang Malayang Talakayan dito po sa People's Television, sa PTV. Anumang oras umaabot ang ating programa sa inyo, well, good day po ang aming bati. Ngayon po ay kapapasok na natin sa taong 2018. Kumusta naman po kayo? Sana po naging mabunga yung inyong 2017 at harapin natin ang syempre mas mabunga at mas masagana sana na 2018. Ano po? Well, sa ating pag-uusap ngayong araw na ito, sa ating episode na ito, tatalakayin natin itong nakaraang isang taon ng Administrasyong Duterte, kung ano yung kanilang mga achievements. Meron po kasi silang report na inilabas. Mamaya, iisa-isahin, hihimayin natin yan. Pero bago tayo magpatuloy, ako nga po pala, si Luel Regilman, at makakasama natin, syempre, si Kamani Cabrera, nasa ating radio studio. Kamani! Good morning, good evening, good afternoon, kung ano man po ang inyong oras na inaabot ng ating palatuntunan. Ako po si Manny Cabrera, bumabati at nag-aanyayang samahan kami rito sa loob ng isang oras ng ating Malayang Talakayan. Well, Kamani, mukha nasa ibang lugar ka ngayon. Hindi tayo magkasama. Bagong taon pa naman. Nasaan ka ba? New Year talagang ganon. Bagong taon, bago lahat. Bagong damit, bagong ugali. Yun ang isa sa pinakamahalaga. Kung meron kayong resolution para sa bagong taon, dapat iyan ay isa sa inyong mga priority. Well, pagbabago ng ugali. Gaano ba kahalaga na magkaroon tayo ng pagbabago sa ating mga ugali? At ano yung mga dapat alisin sa tingin mo, Kamani, na sa pag-uugali ng mga tao ngayon? Negativism. Isa yan, yung pagiging negatibo na wala nang inaabangan kundi yung puro mga mali. At doon namamahayan niya yung puro mali. Kaya tayo hindi sumusulong, hindi tayo umuunlad sapagkat negatibo ang pag-iisip. Yan ang dapat natin baguhin para sa taong ito. Well, Kamani, kung hindi lang negative sa pananaw sa buhay, maging sa mga balita na ating napapanood, panay na lang negative. Kaya pati yung pananaw natin, pagtingin natin sa mga issue, sa mga balita, even yung pamumuhay natin, nagiging negatibo na. Talaga. Yan ay malaking malaking kinalaman dyan sa ating attitude na yan, yung pagiging backward ng ating bansa. Naiiwan na tayo Kaya nga Kaya tayo na pag-iiwanan kasi nga puro tayo negatibo. Anyway, Kamani, maibalita ko lang sa inyo, merong inilabas kasi itong Presidential Communications Operations Office sa pangunan ni Secretary Martin Andanar na report, yung bang parang achievement report ng Duterte administration sa nakalipas, Kamani, na isang taon noong 2017. Pero bago natin yan pag-usapan, gusto ko munang magbalik tanaw tayo. Kumusta ba ang naging 2017 para sa ating bansa, Kamani? Marami pong mga nangyari nitong 2017. Of course, dinalaw tayo ng mga sakuna, dinalaw tayo ng mga iba't ibang mga kalamidad. Pero makikita naman natin kung paano bumangon at bumangon muli ang ating mga kababayan sa harap ng lahat ng mga pagsubok na ito. Matitindi, mabibigat na mga pagsubok. Ang ilan dito talagang hindi natin nakalain. Dadalawin tayo. Halimbawa, yung giyera niya sa Marawi City na dinurog yung kabuuan ng syudad na yan ng mga terorista. Pero ganun pa man, naipakita natin sa buong mundo na kaya natin itong supilin. Kaya pala natin hadlangan ang anumang mga nagtatangkang wasakin ang ating bansang Pilipinas. Well, negatibo yung pangyayari niya, Kamani, pero kung titingnan natin yung positive manner, mas pinalakas siguro tayo ng pangyayaring ito. Mas naging matatag tayo para sa pagharap natin sa iba pang mga hamon sa mga darating na taon. You can say that again. Well, minsan lang tayong, alam mo, ang unang dumalaw sa atin na giyera, yung Second World War. Nakasubok tayo, pero hindi naman tayo talaga ang kwan doon hindi naman ating giyera yun Pero ito ngayon, sa Marawi, ito'y giyera natin. Yeah. At therefore, ating problema ito. Kaya nga. Kaya naman nilutas ng ating gobyerno sa lalong madaling panahon, 6 months. Sabi ni iba, napakahaba ro ng panahon na. Hindi po. Hindi po kung ating pagbabasihan sa mga nangyayari sa ibang lugar.
taon ang binibilang para sila ay manahimik o kaya ay maibalik sa normal ang pamumuhay. Sa atin, 6 months. Kaya nga, at Tapos ang sinisimulan na problema. kaagad yung pagbangon ng lugar na yan. Well, Kamani, sabi nga natin, natural calamities, man-made calamities, yan tumama sa Pilipinas sa nakalipas na 2017. At sana naman, Oo. kaawaan tayo ng Panginoon na sa 2018, hindi naman talaga natin maalis. Meron pa rin mga pagsubok, Pero Of sana, course. mas konti at mas malampasan natin ito, Kamani. Oo. Sana nga. Yun na nga, umpisahan natin ngayon sa pamamagitan ng ating pagbabalita ng puro mabubuti. Mhm. Sapagkat nabingin na tayo sa puro masasamang balitang natatanggap natin. Mhm. Lalo tayo dito sa Mindanao. Tayo umaasa sa mga pagbabalitang nagbubuhat pa doon sa Metro Manila. Pero ang masama nito, ang nakakarating sa atin dito sa Metro Davao at sa iba pang mga probinsyang sakop ng ating rehiyon, puro masasamang balita mula sa umaga hanggang sa pagtulog mo sa gabi. Negative lahat ang dumarating. Yun na nga. Walang marinig na mga pagbabalitang makapagbibigay at makabubuhay sa ating pag-asa at magbibigay sa atin ng inspirasyon na to go on and lalo pang pag-ibayuhin ang pagsisikap. Yung harapin yung bukas sana, no? Na Oo, mas sana positive ang manner natin. Kailan umaga pa lang, wala na. Sira na yung araw natin dahil dyan sa mga balita na lumalabas, di ba? Kaya nga tama itong gagawin natin ngayon, hindi naman sa pagbubuhat ng ating sariling bangko, pero for the first time ito, maririnig ninyo ang mga babalita namin sa inyo, puro positibo. Magsimula tayo sa mga achievement ng kasalukuyang administrasyon. Well, Kamani, yan nga ang ating pag-uusapan, yung naging achievement ng Duterte administration sa nakalipas na 2017. Report po yan na inilathala ng Presidential Communications Operations Office. Ating hihimayin, iisa-isahin sa ating pagbabalik. Diyan lang po kayo.